Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Ron Ray Espartines, SVD. Magsisimula na po ang ating misa. Upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay nialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan. Buhay na walang sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, muli, good morning to everyone. We welcome you here sa ating pong Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Ito po pala aming simbahan ay nasa loob ng Christ the King Mission Seminary. Tampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro, ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa at lahat ng kaparian. Sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy nawa nilang pangalagaan ang banal na tradisyon ng simbahan laban sa mga makamundong ideolohiya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga prayang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginagawa mong kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkalo mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang Katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay, kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat na ngayon na nakikiisa sa pagdiriwang ng Santa Misang ito sa kanya-kanyang mga bahay ninyo. Kumusta naman po kayo ngayon? Ako po pala si Father Ronald Espartines, SVD, isa sa mga assistants dito sa simbahan namin. Kasama po ng lahat ng kapatid namin yung pari dito sa Shrine of Jesus the Divine Word at ng Christ the King Mission Seminary. Hangad namin lahat na naway ang inyong buong pamilya ay mapuno ng biyaya ng kapayapaan, kasaganahan at maayos na kalusugan. At naway gabayan tayo lagi ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gawain at mga pinagdadaanan. Para po sa ating paggagawing pagninilay, 2 paksa lamang po ang ating pagtutuunan ng pansin. 2 points ang ating pagtutuunan. Una, gusto ng Ebanghelyo ipaabot sa atin naway makilala natin si Jesus tulad ng pagkakilala sa kanya ni San Pedro. Tinanong po kasi ni Jesus sa Gospel ang kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Sino ako para sa inyo? Ang una pong sumagot kaagad ay si San Pedro. Sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang sagot ni San Pedro. Pag sinabi po kasing Kristo, ibig sabihin ay si Jesus ang hinirang, pinili at pinahiran ng langis ng Ama upang gawin ang isang misyon. Noong kasing panahon, bago ang isang hari ay iluklok sa pwesto, dapat siya muna ay maihirang ng Diyos at mapahiran ng langis. So ang punto po dito sa paghirang kay Jesus, siya ang napiling mamamahala sa atin bilang bayan ng Diyos.
Si Jesus ang hinirang, pinili at pinahiran ng langis upang gawin ang misyon. Ano itong misyon na ito na gusto ipagawa ng Ama sa kanyang anak na si Jesus? Muli sabi sa John chapter 3 verse 16, He sent His Son so that anyone who believes in Him will have eternal life. So this is the ultimate and primary mission of Jesus, to offer and give us eternal life. Gusto ipaabot sa atin ng gospel na si Jesus ang hinirang ng Ama para sa atin. Kaya dahil dito, dahil sa sagot ni Pedro, natuwa po si Jesus sa kanya. Parang ang nangyari kay Pedro, yung kanyang sagot ay parang jackpot prize. Kasi naalala ko tuloy ng bata ako, sa mga pag may pestahan, di ba po may peryahan. Ang pinakagusto kong laro sa peryahan, yung benching ko na ihulog mo doon sa mga square at bilog. Pag doon mo lang naihulog ang benching ko sa loob ng square na malalaki, pwede kang manalo ng piwi o richi. Pero pag doon sa medyo maliit-liit na square, pwedeng toyo o suka. Pero ang gusto talaga namin, maihulog yung benching ko doon sa gitna, yung parang hugis ng piso na kulay pula, yung kasi ang bullseye. Kasi pag nahulog mo doon sa loob ng bilog na yun, yung benching ko na hindi tumatama sa guhit, ang maiuwi mo ay isang palanggana ng grocery. So para ganun po ang ginawa ni Pedro, na ihulog niya yung benching ko niya sa bullseye, nasagot niya ng tama sa Jesus. Sino ako para sa inyo? Kayo po ang Kristo, ang hinirang na tagapamahala sa amin, ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Naway, yun din po ang tawag sa atin, naway tulad din ni Pedro, sana'y maihulog din natin ating puso sa bullseye, sa kay Jesus na nagbibigay buhay na walang hanggan. Naala ko tuloy po ang isang karanasan 7 years ago. Kasi nagpunta ako sa ospital at naghihintay sa doktor para magpa-check up. At alam niyo naman, di ba po, pag maghihintay sa doktor, minsan ang doktor ay 1 hour late, 2 hours late, o 3 hours late. Habang ako nakaupo doon sa upuan, may dumating din na pasyente nakaupo sa wheelchair kasama kanyang anak. Tapos yung minamasdan ko yung lalaki na may naka-wheelchair, sobrang payat-payat niya na at nangingitim. Tapos base sa narinig kong kwentuhan ng kanyang anak at kwentuhan namin, na kwento niya na meron siyang stage 4 cancer at nasira pa ang kanyang bato, siya daw ay magpapadialysis. Habang nakipag-usap sa kanya, yung aking puso ay nadudurog, naawa po sa kanya. Pero nakita ko na lang siya, may tinawag yung kanyang anak kasi may pinapakuha siya sa loob ng bag. Yung anak niya naman ay naghahanap doon sa loob ng bag. Ang nilabas ng anak niya ay cross na kahoy. Alam niyo po ang ginawa ng lalaking ito doon sa cross. Minamasdan ko siya, yung cross ay kanyang mahigpit na hinahawakan. Kinakausap niya yung cross, niyayapos, tinititigan, at dinadasalan. Sa aking pagmamasid, ang aking pong nakikita ay, una, para sa kanya, buhay na buhay ang Diyos sa puso, isip at kanyang kaluluwa ng taong iyon. Pangalawa, sa akin din palagay, na kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa at kapagyatian, dahil sa sakit na kanyang pinagdaraanan at bigati, nakikita ko na merong kahulugan, pag-asa, at kaligtasan siyang nakikita. Naramdaman niya ang pagyakap ng Panginoon sa kanya. At para po sa akin, yung nakita kong nakarap ko may sakit na iyon na niyapos ang krus, para sa akin, ito ay nagpapatunay na si Jesus nga ang hinirang at itinalaga ng Ama na mag-aalaga sa atin. Kaya ang hamon po sa ating lahat naway na kahit nasa gitna tayo ng iba't ibang unos ng buhay, sana'y makita pa rin natin na may kahulugan at kabuluhan ang buhay at may dahilan para rin magpatuloy ang ating paglalakbay sapagkat may Diyos tayo na kasama natin.
Pangalawa naman po nating tututukan sa pagninilay, maikli na lang ito, yung kahulugan ng susi na binigay kay San Pedro. Sabi kasi ni Jesus kay Pedro, Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Pag kayo po pala ipapasok sa mga simbahan, karaniwan, ang mga parokya ay merong dalawang statwa ni San Pedro at ni San Pablo. Paano natin madidistinguish kung sino si San Pedro, San Pablo? Depende sa hawak nila. Kung ang hawak ng statwa ay espada, yun ay si San Pablo. Kasi ang ibig sabihin nun, through Saint Paul, he broke the division between Jews and Gentiles. God is for all. Pag sinabi namang susi kay Pedro, pag nakita kayong susi, yun ay si Saint Peter. Para po sa akin, dalawang ibig sabihin nito. Una, si Pedro ang hinirang ni Jesus. Kung ang Ama hinirang si Jesus, ngayon naman si Jesus, hinirang niya si San Pedro, pinili niya rin San Pedro upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa lupang ibabaw. At ang paghirang naman kay Pedro ay ipinagpapatuloy ng ating Santo Papa na panahon ngayon ay si Pope Francis, na siyang ating kinikilala natin na overall leader ng Simbahang Katolika. In short po, ang misyon ng Simbahan Katolika na binubuo ng obispo, mga pari at lahat ng binyagan. Kaya po pag tinanong tayo, ano ba ang simbahan? Ang sagot nyo dapat ay lahat ng binyagan. Kasi lahat ng binyagan ay hinirang din ni Kristo. Lahat tayo ay binigyan tayo ng misyon na ipagpatuloy ang gawain ni Jesus dito sa lupang ibabaw. So lahat po ng binyagan ay hinirang, itinilaga, at pinahiran ng langis. Kaya nga po, di ba pag ang bata ay binibinyagan, pinapahiran ng langis. Kasi lahat ng binyagan ay itinatalaga kay Jesus. Pag-aari ni Jesus, member of the body of Jesus. Na sana ang buhay natin mismo din ay maging instrumento o daluyan ng biyaya para makamtin ng iba ang biyaya ng kapayapaan, kagalingan, pag-asa sa buhay. At last po pala, para sa akin, yung purpose din ng pagbigay ng susi kay Pedro ay parang binibigay din ng Panginoon ang susi nito para sa ating lahat. Yung susi symbolizes new doors that's going to open for all of us. Panibagong mga pintuan na magbubukas para sa atin. For me, that's the symbol of the key na mabuksan natin ang mga pintuan sa ating buhay. Na kahit po may marami nagsara na pinto sa buhay natin ngayon na ngayong pandemya, meron pa rin magbubukas sa atin. When one door closes, another door will be open for all of us. Marami po kasing nawalan ng pagkakitaan ngayong panahon. Maraming nagsarang oportunidad sa marami ngayong pandemya. Maraming mga investments po ang tumitirik ngayon. Sa una, isipin natin para nagsara ang mga pintuan para sa atin. Ngunit, lagi natin tatandaan, hindi pa naman tapos ang lahat. Hindi pa po natatapos ang kwento. Kahit ang mga pintuan na ito ay nagsara na, naniniwala ako at ang Simbahang Katoliko sa pamagitan ng Ama, mayroon pa namang bagong pintuan na magbubukas para sa ating lahat. Hanggang may buhay, may hininga, may pag-asa. Huwag po natin hayaan na huminto ang takbo ng buhay natin sa harap ng pandemyang ito. Itutuloy natin, magpapatuloy tayo sapagkat tayo din ay hinirang ng Ama. Marami pang misyon ang Diyos na ipapagawa po sa atin. Magsitayo po tayo para sa pagkapahay ng panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, at sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Inihabilin ni Jesus ang susi ng kakarian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pagkakaisa. Idilangin natin sa Diyos Ama ang mga naglilingkod bilang mga pastol sa ating simbahan. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at iba pang pinuno ng simbahan, tularan nawa nila si San Pedro sa matatag nitong pagpapahayag ng kanyang pananampalataya kay Kristo bilang susi sa paggabay sa pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga lokal at pambansang pinuno, bilang mga pinunong tagapaglingkod, nawa makita ang kahinahunan at awa ng Diyos sa paggamit nila ng kapangyarihan at huwag pairali ng kasamaan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno at tagapangasiwa ng mga paaralan, nawa magkaroon sila ng karunungan, matapat na pagpapasya at matatag na paninindigan upang pamahalaan ng may katapatan ang mga mag-aaral na ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga health workers, frontliners at voluntaryo sa pandemya, nawa sila na nagsasakripisyo at itinataya ang kanilang sariling buhay sa pagkalinga sa mga biktima ng COVID ay mailayo sa anumang mga panganib at karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mananampalataya, buksan nawa nating lubos ang ating mga puso sa mga aral ng Panginoon upang maisagawa ang ating mga tungkulin at magtiwalang ganap sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naapektuhan ng lindol sa Masbate, mga maralita, mga walang hanap buhay, mga matatanda at ang mga may sakit ng coronavirus, maramdaman nawa nila ang presensya ng Diyos sa kabila ng dinaranas nilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating mga minamahal na yumao, makamit nawa nila ang walang hanggang habag at pagpapatawad ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ngayon ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo makapatid upang ang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong kinalugod sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsasaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabo sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugong bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay.
at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaya't kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sina Francisco naming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalawanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa naman na Bereng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga kapatid, sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kaming kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everyone. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inanyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ko sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita ng parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Pangako sa akin, ako na aakit na kita'y mahalin at hindi sa apoy kahit anong lagim ako mapipilit kang sambahin. Naakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig, ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated para po sa maikling announcement coming po sa aming rector ng Shrine of Jesus the Divine Word. Good morning to our viewers in Facebook and YouTube. Pagbati po sa inyong lahat mula sa amin, mga pari at lay volunteers dito sa Shrine of Jesus the Divine Word sa Christ the King Mission Seminary sa Quezon City. May dalawa pong gustong ipatid ng aming rector na si Father Ronnie Crisostomo, SVD. Una, allow me to invite you in the name of the Shrine Rector to our new devotion here at the Shrine, the devotion to Saint Joseph,
protector of the universal church, and patron of fathers, workers, and job seekers. Inaanyahan po ang lahat na makiisa sa debosyong ito, lalo na kung kayo po ay ama, magiging ama, o naghahanap ng trabaho, o may natatanging kahilingan. Mari po kayong dumulog sa ating demosyon sa Kanya. This is every Wednesday during 6:20 a.m. Mass. You may submit your prayers and petitions to the link flashed in the screen. We will print your prayers and place them under the image of our sleeping Joseph. Pangalawa, pinapaabot ng rector ng shrine ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumugon sa kanyang panawagan noong nakaraang linggo. Thank you to those who reach out and share their blessing. Please continue to help and support us with your prayers. We continue to pray for you. May Jesus, the divine word, bless your generous hearts. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaaring silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayahan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon ng epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang mga may sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakatawang gawa upang kalangiin namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo na nagbubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Brenanovitz, panalangin mo kami. Magsitayo po para sa ating pagtatapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas, magsiyuko kayo lahat at hingiin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, ipadamo mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay para sa aming iyong inilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaing kayo ng makaparang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayi kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka,